Meron pa rin ibon dito mga kalapatids. Ano yan, boss? Yan yung flying, mga pahinga ko na hen, saka yung ibang piniprepare yan. Kapag maganda yung panahon yan, binubuksan ko yan, may over, para ma-maximize ko lang yung bubong sa taas, pwede mo ma-video. Pero pag gabi yan, nakaka-enclose yan. May sliding yun doon na na pinto. Palitan sila actually ng mga kak. Ngayon, panahon ng every 2 weeks nag-switch ako ng Kaya yung mga batang stock na yun, pag nalaman ko na medyo parang kak yung buwabara ako na, may nililipat ko na rin sa kak yun. Ayos, oh. Mga konti ko nasa taas sila lahat. Parang piling-piling breeder hen yan, boss. Matitibay yan. Konti pero matitibay. Oo, hindi tayo masyado na lalo ngayon, kasi sa OLR lang din. Tayo dyan, boss. Ano pang meron dyan? Ayun, no? Yan. Wow. Boss, yan. Ano to? Ito yung mga pahabol ko to na pati ito yung nakaraan ito lang iniwan ko 3 yung finisher ko pero kinambyo ko ngayon nasa Quezon na Yan yung mga sa BBCM. Yan. Ito, pang-4 na kapatid niya na kaya ito yung tinabi ko na. Dahil yung mga solid na block, ito, nung last year yung team nila, kasi pinakyaw nung taga-Australia, yung perfect team ko na tinatawag. Nung nasa Batangas yun eh. Pero ganito lahat mukha niya, isa lang yung hulmahan nila, kaya sinafety ko na lang siya. Pero ito, North finisher ng BBCM. Yan, mga kung napansin mo, BBCM MacArthur yan. Yan, saka NHP. Yung mga bata na ikakarga ko pa lang na mamaya, Yaong Quezon pa lang mamaya eh. Kasi yung iba na. Kasi ito yung mga bata. Dapat talaga to, ito yung cock. Racer A saka Racer B, ito yung hens. Pero dahil pansamantalang inopen ko muna para sa mga inakay. Kasi ito yung mga pang norte ko eh. Pero usually nandito lang sila lahat. Usually nandyan lang sila. Para hindi istorbo. Habang lumalaban yung north-south, yung mga cock sa kahen, north man o south, dito lang sila sa section A, section B. Itong section C, kaya wala nakasulat na racer yan. Yan yung turoon ka ng mga inakay. Kaya nandyan din yung flying pen. Yan. Pag binuksan ko ito, matatakbuhan sila ngayon dyan. Yan yung over rin sa bubong para ma-maximize yun yung nila. Well organized mga kalapatids yung loft ni Mang Bless. Para hindi sagabal itong mga inakay na to habang sa nagkakarera ka. Kasi nagpapang-abot, di ba? Habang naglilipad kayo ng north, may pang na. May na. Ayan. Yan yung ibang mga bata-bata. Yan yung kagaya ng ibang sinabi ko na medyo pinaaluhan ko, tinitipan ko, binubunutan ko. Yan. Pero yan sila ganyan. Yan ang standard niya. Tapos tinuturuan ko na sila mag-trapdoor doon. Yan yung yan double lock pa rin naman. Para hindi sila istorbo sa lumalaban. Kasi normally yung habang naglalaro ngayon ng south, yung iba di ba nag-breed na ng pang north, nakikihalo sa flyer. Yung problema minsan high tolerance na carrier ng mga sakit yung kaya kahit naka-treated na, naka-vaccinated, tinatamaan pa rin ng sakit. Yan ang isang para maiwasan. Sila rin, safety rin sila. Hindi sila exposed sa mga inuman, sa hindi sila sabay. Kaya pag-aabangan yan, rin. Grabe yung setup. Ito pang protection din, hindi lang yan, kasi yan, pati yan sa daga eh. Dahil dati naka-experience na ako na minasakit ako ng mga malalaki. Bukit, hindi natin maiwasan, pero yan. Silyado lahat yan, pati maya, hindi makapasok. Kung nakita mo puro naka 1 by 1 yan, bukod sa mating, dinobol ko pa yun. Nakatagaling para... Ingat na ingat, kasi sayang naman yung breeding kung papatayin lang ng mga predator. Iba, marami kang mapapanood na kinain, sayang. Yung may konting tipid nila sa kulungan, magkano halaga nung kalapati nila, mas malaki yung na-damage sa kanila pag hindi nila naingatan yung Ito mga kalapatids may binunot si Mang Bless na ibon, ipapakilala niya. Sige, okay. Ito si El Nido. Yan. Fifth place siya ng MacArthur Invitational. Actually, kasama ko sa mga MacArthur project ko. Kasi ang mga napa-MacArthur ko, 3rd. Sa linya ko, ito yung 5th. Yan.
Pero si Sir Dante Marmo lang naglipad nito. Pero kasi ano siya sa mga bloodlines ko. Imbis na hinihiram man ako ng inakay, ito mismo yung champion na invitational. Ito yung kasabay ng release ng PHA. Yung nasa gilid yung ARPCI yan. Yan, ito siya. Pearl Eye siya. Oo, Pearl Eye. Kaya Okay, hawakan natin mga kalapatids sige. para makahawak tayo ng champion. Bali ang ranking nito, boss. Overall champion siya. Oo, tsaka ano yan, Daybird, Nightbird, Catalogan pa yan. Kaya ano yan, medyo. Tapos may full sibling yan, North and South, Matnog hanggang Tacloban ng taga Laguna. Ganito rin, Pearl Eye din. Kasi minsan talagang lumalabas yung mga super nila Saka ang ano pa nito, yung nag-solo rin nila, Pagudpod sa buong Laguna. Dulo sa dulo, kabilaan. Lahat nga puro MacArthur kasi dalawa lang ang ano, tapos ipakita ko na rin sa inyo yung ano ko. Okay na ba tayo? Yan. Pero yan ang mga, ganito yung mga basic na mga super blue bloodlines ko, mga bandon ko. Alright. Mga kalapatids, sa mga di pa nakapanood ng previous vlog namin 4 years ago, 3 years ago, di ko na maalala mga kalapatids. Ito kinwento ni Mang Bless yung kwento nitong mga ito, yung tinatapat ko. Itong mga nasa kisame ng ano niya, loft niya. Ang dami niyang champion, yung history ng pag-iibon niya. Meron pa dito mga kalapatids na. Talagang well detailed mga kalapatids yung mga nililipad niyan. So hanggang ngayon, ito pa rin naman yung umiikot na linya mo, no boss? Yung balik lang ako, yung 4 na norte ko, yung trinesting ko talaga lahat ng 4 base ko na bloodlines. Yung sa south, sila pa rin, kasi usually yan ang barometer ko yan. Yung mga, kasi nag-transition yan mula sa masterpiece ni, yung mga Tommy De Vera Vicente ko. Tapos lumipat, kasi yung mga Dr. Ide medyo tinabi ko. Ang ano dyan, transition ako sa Vandenbroek yan, yung sila. Tapos pumasok na sila Super Blue. Yan, pa si Super Lolo. Yan, nandyan si Super Lolo. Mamaya pahipo ko sa'yo. Ayun yung record ni Super Lolo. 6 years na South Derby winner. Magmula malapit hanggang dulo. Daybird Tacloban, nanalo ng Lucena, nanalo ng Atimon, nanalo ng Calbayo. Basta halos lahat ng lap. Yan nga yung nilolokong. Pero ngayon marami na nakikigaya na sabi namin, Philippine record holder yan na ikaw. Na fan race, sprint na nanalo, derby na nanalo, long distance na nanalo. Yan, 4th invitational pa siya. Si Super Lolo yun, no? Oo, ayan yan, si Super Lolo. Mismo si Super Lolo. Ito si Super Lolo, yan, mga kalapatids. Yun yung pigeon ID niya. Yan. Yan, si Super Lolo. Tawa ka natin, mga kalapatids. Ayan, no? Mahabang kak siya, no? Oo. Full sibling niya, 6 times na rin. Actually, magsi 7 times pa. Yung, kasi ang magaling talaga sa kanila yung ano, yung pinakamagulang nila na ano, meron siyang Super Lola na back-to-back super set winner din siya. Back-to-back, South lang siya pero 6 times. Port Abuyog pa yan, invitational long distance. What the fuck? Bali ilang taon na po to? Ngayon, 11 years na siya kasi 2013 yan. Ano po yung baseline niya? Parang... Ano siya sabi ni Master Shutek, shoutout pala sa inyo, pati sa team yan. Kasi pinalagak lang to, galing to sa Black Velvet na Taiwan birds na naka-UN na Taiwan, tsaka Benito Goke bird na hen. na hen, yun, yung checker yun. Siya lang yung blue bar na medyo magaling, kasi yung mga kapatid niya magagaling, mga itim. Yung isa niyang kapatid na solo Tacloban yung sa NHPC Invitational Tapos Unity Cup, tapos MacArthur Birds pa, yan. Full sibling niya rin yun. Di Super Taiwan. Yan. Ito yung mga pinalapot ko, ayun yung itsura ng ano nun. Mga inbred. Na ayun yun. Ganun lo, mukhang ang pangit lang, kunin ko Ito. Ay yung yung Pearl Eye. Oo, yung Pearl Eye, ito lang. Pero ganito yung mukha ng original na checker na babae na may puyo. Yan, ito yun. Pero ito, inbred to ni Taiwan. Rectang anak to ni Taiwan. Actually, lockbred, pati yung sa Super Lolo birthday. Yan, ito yung mga latest infusion natin.
na nire-ready pa lang natin kasi nga medyo long ang project natin ngayon. Kasi yung sa long ko, meron na ako na breed na ano, pati yung sa kaibigan ko na lahi din ng mga Stichelbout namin. Ito siya. Kailangan kunin ko ano ito. Anak na inbred naman siya. Ito inbred to nung Taiwan na sa Unity Cup winner, parang top 4 ata siya. Tapos solo Tacloban. Uy, grabe. 6 times derby na rin to ng South. Saka nagma-MacArthur birds na rin siya. Mano lang siya ng MacArthur kasi kakarating pala ng Kalbayog. 2 araw, kinarga na kaagad. Wala na pahinga. Pero yung homing nila, uwi pa rin. Yan. Ito yung mga MacArthur project ko. Tapos ito yung inbred naman to ng 8th place MacArthur National din. Ito yung 8th place. Ano pala, invitational din, 8th place invitational ng MacArthur. Saka sa mga tropa namin, yan kay paring Mike, shout out sa inyo. Yan. Yung mga may nag-clacking siya nung last year na MacArthur, yan, mga dugo pa rin ng mga ano natin yun, mga pinagsamahan yan. Ito yun, parang ka ano niya, ito yung invitational. Pati yung 3rd place MacArthur naman na ano, ito naman yung 3rd place MacArthur. Lang tayo, ito. Anong year po yan? 3rd place MacArthur? 2021. CPRC na to yung invitational na CPRC. Yung sa MacArthur mismo ni-release. 3rd overall, mga kalapatids. Hindi, inbred na lang siya ng Inbred na lang. 3rd MacArthur. Pero yan na nga, puro ano na lang, hoping na lang kasi tayo puro finisher pa lang eh. Di ba tayo, ako mismo po na ano, nasa national. Yan, finisher pa lang, kaya ito yung tinatarget natin na goal. Kasi sa mga goal na overall, medyo na-achieve na natin ng konti. Pati sa OLR, yan, yung mga OLR, 3 years na kami na maganda yung performance sa OLR. Sa EDL, yan, nag-top, ano kami, top 10 saka top 15. Doon, grabe mga speedan doon. Kahit mabagal ibon ko, napatuloy nila eh. Nagwa 1.6. Ay, grabe. 1.5 yung speed day kasi Tailwind, tail sa EDL. Kasi kapag ano pala, 'di ba sa iba nga sa Thailand nagwa 1.8 eh, ano eh. Basta isa lang pala yung walang agawan o walang agawan ng teritoryo, ng area. Isa lang ang tinatakbo ng ibon nyo. Kaya doon daw tumutulin yung mga isang turi, kaya tumutulin yung mga ibon. Kaya yung ibon ko 1.3 lang naman maximum ko diyan nung inadala sa OLR. Nagwa 1.6 sa nagwa 1.5, may dalawang 1.5 siya, may isang 1.6 siya yun. Kaya na sa mga lap yan. Tapos sa QPHA yan, 2 times kami na overall. Unang pasok namin sa QPHA 8 saka 10th overall ako diyan sa Quezon yun, sa Sariaya, Quezon. Tapos next season nila nag 8 overall naman kami. Kaya ngayon, going big shot kami rito. Yan, Alegre muna kami nagpadala, tsaka FPR Supreme. Yan, Yo, yan. good luck. Yan, ano pa rin. Bukas po ba ang ano na? Dasal pa rin. Oo, bukas. Yan, final sa Calvario. Este Calvario. Yan. Yan, medyo after mga halos 4,000 birds yan eh. Nagsimula eh. Ngayon, ang live nasa 80 plus na lang. Pang 30 tayo ron na 3 points na yan. Maganda kasi ang standing doon, standard OLR. No, hindi yung marami kasing computation doon nakalatag, kaya mamomonitor natin ang standing natin. Bali, ilan po ibon na kinasa nyo? Ang pinadala namin doon 12. 4 na team yan kasi tagtatatlo. Actually 13 pero parang ano lang isa, pahabol. Pero sa ano na yon, umabot lahat sa ano yun, sa activation. No, kasi kahit papaano yun mga napuprove mo na maganda na yung breeding mo kasi madaming mga iba yung replacement, nababalitaan ko, nakikita ko pati mga big locks. Kaya medyo matibay sa amin kasi wala kaming replacement. Yun. Tapos yan, yung after 3 laps na puro grueling talaga yan, puro buong November hanggang December daw, masama ang buong panahon ng Quezon at Bicol. Kaya gibaan, yan, puro hard race. Kumunti na yung ibon ngayon, 500 plus na lang ata eh. Tapos mga 600 plus. Tapos ang contender, yan, 80 na lang kami na sa mga although pwedeng masilap, pero after nung 3 laps na masasama, 80 plus na lang yung
medyo pantay-pantay yung laban. Bali, ang ibon na kinasal niya po, mga ilang piraso, yung abangan bukas. Oo, ang 12 lang yun eh, kaya 25% tayo kung ipe-porsyento yung ano, dahil tatlo pa yung nasa finals eh. Ayun, tatlo pa abangan bukas. Oo, tatlo pa yung abangan bukas. Ayun, good luck sana. Dalawa yung medyo nakabungad, tapos yung isa, ang chance kasi niyan, ano eh, hati eh, yung 4 million guaranteed, nasa last lap yung ano eh. Nasa last lap yung 2 million, nasa overallan sa XP doon yung 2 million, kaya maganda-gandang ano, yun, experience yan, makinervyos. Good luck. So, okay lang. Parang bonus na lang yan na ano, dahil kahit pa paano, nakakasubok yan. 4 years in a row na tayo, kaya nag-i-enjoy kami sa OL. Then at the same time, naglalaro po kayo ng SDR. Oo, yung iba kasi, yun nga, dahil hindi na kaya ng lock ko, dahil ayoko rin ng malaki, ayun, kahit gusto lang ipa-extend, yan lang din kasi yung oras na natututukan ko. Kaya yung iba, inaano ko na sila, discourage ko na rito, ini-encourage ko na sa OLR na lang namin ipadala yung mga ibon. Dahil limit lang yung lock. So bukas din po, uwian din ng SDR. Oo, yung sa morning, yan, pero 10 AM alis na kami. So ilan pa po palipad nyo? Ilan pa ang SDR? Ngayon, nagsimula sa 21 eh. 19 pa naman. Yun Puro pingas-pingas. Tapos yung iba yung medyo nagkasakit, naka-delay dyan. Kaya yung sa 14 yun sa gumakabukas na NHPC. Yun, kasabay ng iba natin. Tapos yung yan nandyan sa BBCM na iahapon. Yeah. Grabe talaga yung panahon ngayon, kaya ang hirap din mag-andami. Ang dami nang umiiyak sa ang daming marami nang nagkaalat na sakit, nag-i-evolve na rin. Tapos marami na rin mga not so good people, mga nanlalambak. Tama. Kaya nandun pa rin talagang inaano ko na mag-enjoy talaga sa sports, na parte talaga lahat ng sports yan. Kaya i-enjoy pa rin tayo. Boss, baka meron kang shoutout. Ayan. Shoutout talaga lagi sa mga kaibigan ko na mga tumutulong sa akin at nagtitiwala sa akin. Yan, yung mga team at mga partners ko sa OLR, pati rin sa yan, mga assistance at support nyo. Financial man o ayan. Unahin ko na yan, sila Sir J. Yan, ito. Yung vintage yan. Silent lang yan, pero yan ang medyo, kasi kami yung mga reborn eh, yung mga medyo na kamuntik na mga goodbye pero naka-recover yan. Yan sila Sir Pep, at yung mga team namin dyan. Tapos si Sir Jessmark yan, marami yung mga bless yan, kanya yan sa amin yan. Tatlong team yan na pati yung sa Rojas, Alegre, pati sa yan. Tapos yung mga double alpha kasi yung iba medyo medyo confidential yung yan sila Sir Nino sa US. Yan, yung mga partner ka sa NHPC kasi yung isa sa BBCM. Pati yan yung mga team namin, team online, yung mga pang-recover ko na team, yung team kumain ka na, yung mga riders yan. Shoutout. At napakarami pa siyempre yung pamilya ko, mga assist ko dito yung mga anak ko, pati si Aimee, yung support, talagang sila, nandyan lang lagi, bawal magsalita ng negative. Talagang support lang, kailangan wag yan mga importante. Tsaka marami kasi hindi ko na ma-detalye, kaibigan sa paligid kasi wala namang masamang tinapay sa akin kahit maraming ibang nagbubulong iba pa rin yung tingin ko sa tao, iba yung mga siyempre may mga naninira, pero kaibigan ko pa rin lahat. Hindi ko na kayo lahat may isa-isa, pero huwag kayo mag-alala, nakalista lahat sa langit yung pagpiligan sa ayan, shoutout sa inyo lahat. Sa inyo lahat at thank you sa ayan, Sir Baji, thank you. Thank you, bossing. Tiwala uli at parang maaliw ako at may excited ako makita ko yung drone shot. Usual, sa mga tips, bukod sa may mga videos rin ako, pwede nyo panoorin sa YouTube yung Mang Bless. Ayun pala, subscribe natin mga kalapatids. Pati yung, kung tawagin ko yung Real Talk pa lang yun Hindi ko pa napagpapatuloy sa Real Talk. Real Talk yun, 1 to 100 yan Actually, target ko nun 365 para may araw-araw tayong Pero ang basic tips ko nga na para mag-enjoy, check nyo muna yung capacity na kaya nyo lang alagaan o kaya pakainin. Iba pa rin kasi yung kung marami kayong ibang mga ginagawa, parang masasayang.
Kaya yun yung unang tip ko na para ma-enjoy nyo yan kung ano lang yung capacity. Tapos talagang lagi ko rin hina-hashtag, no? Never mind the parasite. Napakarami po talagang issue sa kalapate, no? Pag tinahulan mo lahat yan, o kaya pag lahat ng tumatahol kinounter mo rin ng tahol, hindi ka magi-enjoy, no? Marami talagang masakit magsalita, maraming mapanghusga, at maraming mga bumubulong. Pero ang tip ko, kung ano yung sa palagay nyo na magiging okay yung performance nyo, no? Kasi ano yan sourcing, no? Kung saan galing, kung sino yung source mo. Ako ganun ako no? Bago ako naniniwala sa no? Pasensya na kayo, no? Unang-unang high regards ko yan kay Reiso, no? Kasi pag siya nagsalita, talagang kasi proven sa performance niya. Kay Mang Tommy Rivera, no? Talagang sila yung mga high regards. Parang ganyan lang din kung sino yung sa palagay nyo na mag-i-inspire sa inyo kaysa yung i-entertain nyo lahat ng mga bumubulong na hindi magaganda, magiging yan, hindi kayo magi-enjoy sa sports. Pero kung doon kayo lagi magpapayo sa mga tip, personally sa tip, sa health, no? 20 years ago, nagbabakuna na ako, yung iba, tapos magkakaproblema pa rin, no? Kasi evolution na ngayon Pangalawa, yung sa mga protection, no? Kailangan protektado, hindi lang yung isip natin, protektado tayo sa mga not so good. Pati yan, yung mga unguarded, no? Ibig sabihin, hindi natin mahawak lahat yan, yung mga pusa, pati yung mga palkon, yung mga mandaragit, parte na po ng racing pigeon yan. Yan ang mga, actually general tips po ito dahil sobrang dami nyo na siguro napapanood sa mga gamot, no? Sa mga gamot po, generic na po yan, napakadami na. Ang pinaka-tip ko po dyan, kung re-reviewin nyo po, yung lahat ng pagpalagay na po natin na 2,000 fancier na nag-iibon, walang pare-parehas na gamot yan. Pero pag i-check nyo po, yung 100 fancier na nananalo, magkukonect po yan kadalasan sa bloodline nila. Yun po yung isang magandang pag-isipan nyo po na kahit ano-ano yung programa, pero pag sa bloodline, pag nagkapahirapan o kung medyo tinatawag nilang consistent o maintaining na bloodline, makikita nyo po na ilan fancier lang po yung consistently yung nasa taas kasi sa bloodline nila, hindi po sa gamot nila. No, marami pong mga sumikat ng gamot na laos, maraming sumikat ulit na laos, maraming sumisikat ngayon. Pero yung bloodline na dating kwento, 80s pa, 90s, 2000, 2010, 2020s na. Pag ni-review mo po, ang isang coefficient po na nag-general factor sa bloodline. Kaya kahit i-spoil nyo, ano yung ibon nyo, kung bloodline niya talagang hanggang dun lang, yun lang. Kasi ang pinaka bottom line po rito, alam nyo na yung mga procedure ng lahat ng kalapate, do's and don'ts, recovery at preparation. Pero pag alam nyo na yan, malalaman nyo na po na yung bloodline nyo ay kung nakikain lang sa inyo o kung napapakinabangan. Dahil dyan, pasensya na po kayo, baka may na-offend ako, nagsasorry ako, thank you sa mga nagtitiwala pa rin. Yun, maraming tips yun. Simple lang pero malalim yun mga kalapatids, pero reviewin nyo lang, talagang magandang guide siya para sa kanya-kanya nating log mga kalapatids. Yung mga tropa kalapatids, yan meron tayong may laman na naman yung training box natin mga kalapatids. So ito, pampadagdagan na natin, foundation bird sa loft natin. Siyempre wala nang iba, nanggaling yung cock natin, breeder cock kay Boss EM. And dagdag pala mo niya, SL, dagdag puwersa, baka mahiyang din. Kasi ano yan tawag ko dyan sa linya yan, user friendly yan. No, kahit sino humawa, kahit anong programa, kahit ano may masayang kinikwento. Yun. Yung mga latest lang, taga Mindoro, solo siya sa gamit yan. Kaya kung re-reviewin natin, napakarami na pasaya ng line. Kaya good luck din yun, Sir Baji, pati sa Kupa Brothers. Yun So yun mga kalapatids, yung mga magiging inakay nito next, malamang magagamit na namin yung inakay nito next season, next SDR. So ipapangalan natin kay Boss EM yun, no? So yun, monitor natin. Kung nakakayaman o magiging flag bearer,
Yun nga, so kung ano man yung maging resulta ng magiging inakay nila, syempre, babalikan natin kung kanino pinanggalingan, no? Si Winnie Pansyo. Kargado ng dasal yan. Yun, mga kalapatids, no? Mga nilolokong advantage na ano. So yun, thank you boss. Thank you rin sa vlog at yung bago akong papanoorin, ano ko masyado excited sa sarili ko eh. Hey. Enjoying the games nga lang. Yun, mga kalapatids. Happy flying sa inyo, mga kalapatids. Good luck sa atin lahat sa karera. Flying.